Hindi naman kailangan masyado mag-worry dyan. Kasi di ba ang value ang dami ng dollars kasi pag tumataas o bumababa yung research mo, depende sa demand and supply or the usage and the influx of dollars into the economy. Maayos pa ang Gross International Reserves o GIR ng bansa. Ito ang tiniyak ng isang ekonomista matapos bumaba ang foreign currency reserves ng Pilipinas. Ginagamit ng GIR upang tustusan ang pag-aangkat ng produkto, pagbabayad ng serbisyo at pangunahing kita, gayon din sa pagbabayad ng panandaliang panlabas na utang ng bansa. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang kanilang mga reserbang asset o ari-arian ay binubuo ng foreign investment, ginto, foreign exchange at iba pa. Batay sa datos ng BSP, bumaba sa $103 billion ang foreign currency reserves ng bansa sa pagtatapos ng Enero 2025. Mula ito sa $106.3 billion na reserba sa pagtatapos ng taong 2024 o pagkalipas lang ng isang buwan. Paliwanag ni Professor Carlos Manapat, kung tutuusin ay maganda ang ginagawa ng mga economic manager ng pamahalaan dahil maaaring sadyang mas maraming binabayaran ngayon ng bansa o mas kaunti ang pumapasok sa ekonomiya. So it's either konti yung pumasok compared to sa dati or mas malaki yung gastos natin ngayon sa debts. Ganun lang yun. Kaya it will always find its own equilibrium naman. So we still have good economic managers. Ayon naman sa BSP, masasabing sapat ang Gross International Reserve kung kaya nitong tustusan ang kahit 3 buwan lang na halaga ng imports of goods, payment of services at primary income ng bansa. At sa kasalukuyang level ng GIR ng Pilipinas, sinasabi ng BSP na higit pa sa sapat ang kanilang reserba. Dagdag naman ni Manapat, magiging problema lang kung sobrang laki ng utang at walang pambayad. Kasi parang parang negosyante ka, no? So, pagka maliit lang yung buffer mo, maliit ang pera mo sa savings mo, how can you pay for your debt? Meron pa ba magpapautang sa'yo next time? Medyo manipis. Kaya, ang word kasing manipis o makapal, may buffer ka pa ba? Depende sa definition nila eh. Yung bang 3 months, is that enough? Kung enough yun, so okay pa naman tayo. Pero in terms of a credit standing, mataas naman ang credit standing natin kasi minimeasure din tayo ng mga financial authorities abroad. Minimeasure nila yung capability natin of paying our debt. Tumaas naman ang rank natin. Payo ng eksperto, maaari namang makapagplano ngayon para sa mga solusyon sa mga problemang kakaharapin sa hinaharap upang maiwasan ang pagbaba ng foreign currency reserve sa bansa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.